Hi guys, what's up? I'm Bernard Cruz. So, ito, pinagpala na naman tayo kasi meron na naman akong natanggap sa isang kaibigan na sirang tablet. Shoutout pala kay Kuya Jellicos Senior dahil siya yung nagbigay nito. Ayan. Ka-religion ko siya guys, ka-religion ko siya. Nagbigay nito. So, isa siyang Huawei tablet. Huawei tablet. Huawei MediaPad. Kung hindi ako nagkakamali, MediaPad to. Kasi meron nang nagpagawa sa akin dati ng ganito. Tsaka meron din akong kinatay na ganito eh. Dahil board na yung problema, wala akong board. Ayan. Huawei MediaPad. Medyo lumalabo minsan guys tong video ko kapag natatapatan ng ilaw. Ayan, kapag nagre-reflect. Ayan, MediaPad. So, problema nito ay patay. Kaya di na pinagawa nung ka-religion ko, si Kuya Boy Jellico Senior. Shoutout ulit kuya, maraming salamat sa binigay mong tablet. So, I hope na magawa natin guys. Titingnan natin kung anong problema. So, manatili lang kayo manood hanggang sa matapos ang video ko. At sana maging masaya kayo. At sa mga baguhan, sana gumaling din kayo sa pagse-cellphone at tablet repair. Ayan. Gusto ko rin na maging matagumpay rin kayo sa pagse-cellphone repair o tablet repair guys, no? So, tiyaga-tiyaga lang guys, no? Practice lang. Sabi nga eh, kapag mahal mo yung ginagawa mo, talagang matututunan mo, no? Walang mahirap kung gusto mo matuto. So, ang unang step, charge muna natin. Syempre, hindi muna tayo magbubukas. Yan ang palagi kong payo, di ba, sa mga video ko. Huwag muna agad bukas ng isang unit. Kailangan meron kayong product schematic. Fast charger. So, ayan, sinaksak ko. Bukan natin i-charge. Kung mag-charge. Ayun, nandito sa petan yung charging pin niya. Wala. Walang lumabas sa picture. Sinaksakan natin ng charger. And then, tingin tayo sa product schematic. Kung bakit walang lumalabas na charge. Magcha-charge. Ayun, nawawala. Kanina 0.6. Nagalaw ata 0.6 kanina guys. Ayun. Ayun, 0.6. Nakita nyo? Ayan, nagcha-charge. Tapos nawawala-wala siya. Ayun. Papansin nyo guys, nagbi-blink. Nawawala-wala. Yung charging niya 0.5, 0.6. Tapos nawawala-wala siya guys. Bakit kaya? So ayun, nawala, 'di ba? Nag-0-0 tapos ayan, nag-charge na naman. So malamang may problema tong tablet na to. Ang 0.6 ay hindi normal guys, no? Na pag-charge dahil ang normal charging
sa product schematic ay 1.0. Ayan, 1.0 ang normal. 0.6 hindi yan normal, no? So tanggalin natin yung charger. Lang guys, medyo malayo kasi yung product schematic. Haba na itong lamesa ko. So natin bubuksan guys, no? Ganon. Hindi yung palaging bubuksan agad, wala pa tayong ginagawang charging, no? Yun ang pinakamagandang step guys. Dapat may product schematic kayo. Titingnan nyo yung charging nya. So buksan natin. Dito ang sikwata nya guys. Ayan, dito sa gilid. Parang iPhone to guys. Sa LCD ang daanan nito. Kasi nakapagbukas na ako nito dati guys. May gawa na akong ganito. Ayan. Sikwatin nyo lang ng spudger. Mahirap kukuhin to guys dahil matigas. Matigas. Napakatigas niya. Then wag niyo masyadong pepersahin guys, no? Ayan, dapat gabay niyo yung lakas, baka mabasag yung LCD, abono tayo. May tanggap kayong ganito. Ako okay lang dahil isang pagpapala na naman itong tablet na to guys. Meron na naman nagbigay sa atin. Ay, tigas. Then ingat kayo guys. Bubulol na tuloy ako sa hirap. Bayan. Guys, ingat kayo dahil may flex cable tong LCD ha. Baka mapunit nyo. Dahan-dahan lang pag angat mamaya. Pakita ko sa inyo. Ang kunat mo, kunat mo. Yun. Silipin natin kung nasaan. Ayun. Andito yung flex cable nya. Sinilip ko na guys ito. Ayun yung brown. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Magpasikwat ka na. Yan. Oops, natin dito yung angat. Sensya na kayo guys. May iyak na naman yung baby dito. Dito sa katabi kong kwarto guys, may nangungupahan kasi sa amin. Dito ako dati nag-shop. Mapansin nyo sa video ko guys na yung kulay brown pa yung gamit kong lamesa. So tanggalin natin yung LCD. Yan. Safe. Ay. Lumobo na guys. Yung battery niya lumobo na. Lobo na siya guys. So next step natin ay mag-check up tayo. Pero may clue na tayo guys, no? Maaring battery lang yung sira. Dahil ayan guys, pakita ko sa inyo.
Alobo yung battery guys, kaya ayaw niya mag power. Tapos hindi normal yung charging niya, 0.6, nawawala-wala pa. Yan, lobo na siya. So may adhesive to guys, tong battery sa likod. Bugahan natin ng Relight. Ayan, contact cleaner para lumambot yung pandikit ng battery, para madali natin siyang masikwat. Ayan, sa gilid-gilid muna. Bili kayo na ito guys, payo ko sa inyo. Maganda to para hindi nyo masira yung battery, hindi gaano mayupi kapag ginamitan na itong Relight. Ayan, contact cleaner. Paubos na tong Relight ko eh. Kung gusto nyo mechanic, meron din, mas mura guys. Nabili ko sa Quiapo, 180 siya eh, 180 sa Quiapo. Ito 200 bili ko, 200. Pareho lang silang 550 ml. At ito naman mechanic. Ayan, bago, contact cleaner. Ang ganda ng lalagyan niya guys, kulay blue. And then yung sulat niya yellow. Napakaganda ng kombinasyon, napaka-cute niya guys. Tapos isaputan niya kulay puti. Tapos pag tinanggal mo yung takip, ayan, may nakalagay na mechanic master. Mechanic master. Tapos nandyan yung ulo ni Manong mechanic. And then nakalagay since, ayan, since 1938. Since 1938 pa pala ang mechanic, ano. So napakatagal na pala ng mechanic. Mechanic show the style of master. Baka naman mechanic. Ayan, tsaka Relight Sunshine, no? Baka naman mapadalhan nyo ako ng produkto nyo, dahil inaano ko kayo. Ini-introduce ko kayo. Baka naman. So ayun guys, no? Bili kayo nun. Ito palang mechanic guys, kalimutan ko. Ito palang mechanic guys, mura lang ng bili ko, 180. Tapos binigay sa akin nung babae 150 lang guys. Ayan, 150 ko lang nabili, 550 ml din. Ayan, napakarami pa ng laman dahil di ko pa ginagamit, dahil meron pa akong Relight, no? So mura pa. Sa Shopee, Lazada meron naman nito. Kung malayo kayo, no, tingin na lang kayo Shopee, Lazada. Ayan, screenshot nyo na lang. 150 lang bili ko sa Quiapo nito guys. Ang bait nung dalawang babae na bantay, pinagbilan ko. 30 pesos din yung binigay nilang discount, no. 180 yan eh, mas mura. Ito 200 talaga. Kahit saan ako tumingin, 200 to eh. Kahit sa Shopee, Lazada. So ayan, tanggalin natin yung plate ng battery. May plate siya guys, oh. Ayan, may tornilyo isa, color black yung kanyang tornilyo. Tanggalin natin para matanggal natin yung battery. Tanggalin muna natin yan bago natin sikwatin. And then, di ba naano ko na to ng Relight. Ayan, lumambot na siya guys. Ayun, nakalimutan ko sikwatin. Ayan. Ayan, may dalawa siyang adhesive guys, oh. Medyo lumambot na guys. Gawa nga ng binugahan ko ng Relight. So check natin yung battery, kung bakit 0.6 lang yung kanyang charging sa product schematic.
Ayan. Gamit tayo ng digital multi-tester. Ayan. Ilawin natin para makita nyo. Ang voltage niya ay 2.7. Ay, sablay na to guys. Pagka ganitong lumobo na at 2.7, malamang sira na talaga to. Dahil ayun yung talagang palatandaan ng isang battery guys, no? Kapag lumulobo na siya, sira na. And then yung voltahe niya is 2.7 ay hindi normal. Dahil ang normal na voltage ng isang battery ay 3.7 kapag sa tablet or cellphone, no? Ayan. 1000 counts kasi guys itong ano ko, no? Itong tester kong Sunshine. 1000 counts yan. Kung hindi kayo sanay sa ganyan guys, na adjust naman yan. Ayan, pakita ko sa inyo. Pindutin nyo lang yung range to. Ayun, lumipat yung tuldok niya. Pag nag-test kayo, ganyan naman yung reading niya. 2.77. Kapag hindi ka pa rin sanay, isang pindot ulit sa range. Ayan, lumipat na naman. Ang basa naman yan ay ayan, 2.8. Nag 2.8 siya. 2.7, 2.8. Ayan. So, i-tester naman natin yung, tabi muna natin itong battery. Motherboard. Yung motherboard naman guys, kung shorted, alamin natin o hindi. Gamit tayo ng analog tester para mas madali. Palo-palo lang sa analog tester kasi guys. So ayan, gamit tayong tester. Ayan, pumalo. Ayan, yung ganyang pen, no? Positive nasa kanan, negative nasa kaliwa. Ulit, ayan, pumalo. So dapat pag binaligtad natin, ayan, binaligtad natin yung test pen, dapat hindi na siya papalo. Kasi kapag pumalo, shorted. Try natin. Ayun, hindi na siya pumalo guys, no? Hindi na siya pumalo. Ayan, kasi sa plate yan, negative. Negative kasi yan, kaya papalo. Magkarugtong kasi yan sa plate. Negative lines. Ayan, kaya pumalo siya. Pero pag dito tayo sa terminal, ayan, hindi siya pumalo. So, meaning, good ang motherboard. Walang shorted. So, excuse po. Medyo namula na yung sticker niya guys, oh. So malamang na patakan na to ng konti, hindi na puruhan, no? Ayan, medyo namula. Kasi wala nang takip yung SIM card niya, tsaka to, oh. SIM card tsaka memory card, ayan, wala nang takip. Kaya malamang siguro pinasok to ng tubig dito. Ayun, may butas. Natuluan. Siguro konting tubig lang ang pumasok. Ayan. So, labong-labo na yung battery. Hanapin ko nga yung battery ko. Alam ko guys, meron akong natabing ganitong battery kasi nga may kinatay ako dati. Na ibang unit naman na ganito rin kalaki na Huawei tablet, no? Pero magkaiba sila ng unit. Pero sana compatible yung battery. O, saglit lang ha. Pause ko lang guys, saglit lang. Hanapin ko lang yung battery. So ayan guys, nakita ko na. Ito siya. Ayan, second hand lang guys. Second hand lang to, dito brand new. May lukot-lukot siya, second hand lang. Dahil tinanggal ko lang din sa unit to. So, tingnan natin kung mag-compatible. Kung pareho siya. Tingnan natin. Sa sulat,
kung pagbabasihan natin yung sulat guys, magkaiba sila no. Magkaiba sila ng sulat. Ayan, mapansin niya. Magkaiba. Yung Huawei niya nakatagilid. Ito nakatagilid. Ito naman patayo, no. Ayan, pag ginanyan natin. Pareho naman yung terminal ng battery. Ayan. Parehong pareho. And then yung size niya. Na natin yung size. Pareho lang din. And then may battery unit ba to? Ayun, meron GB 31421 2014. Ah, so pareho lang sila guys, oh. So, malamang magko-compatible to guys. Ayan, oh. Kita, lapit ko, ah. GB 31241 2014. Pareho lang sila guys. Ito namang isa, GB 31241 2014. Okay. So, pareho sila guys. Printed lang ang pinagkaiba. Yung print niya lang ang pinagkaiba, no? Nagkaiba. Kasi magkaibang model sila. Pero pareho silang battery. Pareho sila ng ano. I mean, pareho sila ng unit na battery guys, no? Ayan. So, testing natin to. Testing natin. Kung gagana. Okay. Bago pala natin ilagay guys, ano. Tester muna natin. Makita natin. Di tayo sumablay. Baka mamaya sablay din to eh. Ayan. Ayan. Tester natin kung anong lalabas. Voltahe 3.9. So good siya guys. 3.9. Ibig sabihin may karga tong battery na ito. Kaya lumampas sa 3.7. 3.9. Maganda yung battery na ito guys. So ayan, na-tester natin. Goods naman yung battery. Goods naman yung battery. So try natin ilagay guys. Lagay muna natin yung LCD para hindi problema yung LCD. Ayan, lagay muna natin LCD and then battery. Lagay natin yung pinakatakip ng terminal battery guys, no? Ayan, plate ng terminal battery. Lagyan natin yung tornilyo para mahalaga yan guys. Kailangan nyo ibalik yan, no? Para hindi matanggal yung pagkaka-clips ng battery. So hindi muna natin sasarado. Yan, papatong lang natin guys. Dahil testing lang muna. Kung magcha-charge. Charge muna natin sa product schematic. Tingnan natin kung magcha-charge na. Kasi kanina hindi nagcha-charge. Boom! Ayun. So, nag-charge siya guys. Ayan, 1.0. Oh, 84%. So, kaya nag 3.9 kayo siya guys. Katulad ng sinabi ko kanina, no? Ayan. Maganda yung
laman ng battery, hindi pa siya lowbat. Ayan, 84% pa siya guys. So sa product schematic, tingin tayo kung ano yung charging. Ayan, ano yung charge? 1.1. Normal yan guys. Ayan, 1.1. So normal na yung charging niya. Ayan yung hinihintay natin na charging, no? Para maging normal yung isang cellphone o tablet. Ayan, 1.0. Normal na to guys. Itong ganitong charge ay 1.0 ay normal na charging, no? Ayan. Kita ba sa camera yung pula? Ayan. Ayan, nagcha-charge. So, power on natin. Hugutin muna natin yung charger guys dahil 84% naman siya. Nugot ko na sa charger. Power on natin. Kumagoon. Yun, nag-vibrate. Ayan. Huawei MediaPad. Nako, may guhit ang LCD nga lang guys. Siguro nabagsak na to. Kasi nga yan, may basag yung screen protector niya. Yung tempered glass may basag. So malamang nabagsak to guys. And then lumubo yung battery. Pero sana walang problema yung touch. Ayan, buhay na natin guys, no? Ayun lang, anyari. Ayun, may Google account. Nag-ano siya guys. Next. English US, next. Philippines. Philippines, syempre, next. Ay, may problema rin yung charging. Yung touchscreen guys. Medyo hirap na siya mag-touch. Pero okay lang. At least napagana natin, no? Ngayon, ganda ng pangalan ng wifi ah. Magbayad kayo. Ayan, magbayad kayo. Wi-Fi secured. So, ayan. Nakasagap siya ng Wi-Fi guys. Skip. No SIM card detected. Ayan, nakalagay. No SIM card detected. No SIM card detected. So, natsambahan natin guys. Battery lang ang problema. Nabuhay na. Palitan natin ng battery. And then hindi ko lang alam guys kung may available pang LCD touchscreen na ito. Sunset to eh. Ayan. Ko alam kung mapapalitan natin. Subukan ko hanapan sa supplier no kung meron. Ayan. So, maraming salamat guys sa inyong panonood. At pakisuyo pala ulit guys. Kapag meron kayong nakikitang commercial ads sa mga video ko, pakisuyo naman na huwag po tayong mag-skip. Ayan. Para makatulong kayo sa akin guys, no? Makatulong kayo sa akin, sa mga subscribers ko. Huwag kayong mag-skip ng ads, commercial ads. And then paki-like ang aking video. At mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Ayan. Masayang masaya akong makapag-share sa inyo guys. Basta sana suportahan nyo rin ako, no? Ayan. Yun lang yung pakiusap ko. Huwag kayong mag-skip ng ads. I-like ang mga video ko at mag-subscribe kayo. So malaking bagay na yun sa akin guys. So maraming salamat po. Ingat tayo palagi guys.